Sa kabilang banda naman, pagkagising ni David ay bumungad kaagad sa kanya ang pagkatalo niya sa sugal. At hindi nito maiwasan na mapabangon kaagad dahil sa laki ng pera na ipinatalo niya, kahit na parang ang bigat-bigat ng kanyang katawan na hawak na lamang sa kanyang ulo si David dahil sa bigat ng paghihinagpis nito dulot ng nangyari. As to, bakit ako nagpatalo ng ganito kalaking pera? Ang bulong ng binata sa kanyang sarili. Hindi niya mawari kung ano ang gagawin niya upang mabawi ang ganito kalaking pera na nawala sa kanya. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iisip ang gwapong binata, his phone rang unexpectedly sa kanyang higaan. Sinagot niya naman ang tawag nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag sa kanya. Hello, medyo pagalit na sabi pa ng binata. Hi David. Is that what you are going to say sa fiance mo na kakauwi lamang sa Pilipinas ha? Nagulat naman si David nang marinig ang boses ng kanyang fiance. Inalis niyang muli sa kanyang mukha ang kanyang cellphone at tiningnan ang number ng tumatawag. Walang duda, si Andrea nga ang tumatawag sa kanya. It has been a very long time, kamusta ka na? Sambit ng binata na pinilit mumiti. At kung dati ay excited siyang makausap ito, ngayon ay halos wala na siyang kagana-gana kahit na nandito na si Andrea sa Pilipinas. Wow! Ang aim mo naman doon sa very long time considering na ilang araw lang naman akong nawala. Medyo marami lang kaming inasikaso ng mama ko rito pero aamba. Anyway, you sounded na parang kagigising mo lang paaga ka lang talaga ng tawag at masakit na ang ulo ko dahil sa kakatulog. Hoy! 11 na ng umaga tapos natutulog ka pa ring hayop ka? Napatingin naman ang binata sa harapan niya kung saan mayroong nakasabit na orasan. At tama nga ang sinabi ni Andrea na 11 ng umaga, kaya mabilis na bumangon si David sa higaan niya habang hawak-hawak niya ang kanyang cellphone. Late na ako, may meeting pa naman ako, natatarantang sabi pa ng binata. Ha? Elvie, are you saying that? Ipinaalam na kita sa mama mo kagabi. I told her na may date tayong dalawa. Hindi mo ba ako na-miss? O sadyang ipinagpalit mo na ako sa babaeng iyon? May halong tampo at pagsiselo sa tono ng boses ni Andrea. Para sa kanya, parang pakiramdam niya ay wala na siyang puwang sa puso ng kanyang nobyo. Samantala, napalunok naman si David na aminadong nawawalan na siya ng gana sa kanyang nobya. No, kailangan kong i-check ang office and I have an urgent meeting. Pagpapalusot ng binata, kahit na ang totoo ay gusto lang din itong dumiretso sa kasino upang bumawi sa mga naipatalo niyang pera. Hoy! Bakit pa ulit-ulit ka ha? Sigurado akong gusto mo lang makita si Claudia. Yung totoo lang David, ano na ba ang status nating dalawa ha? Mahal mo pa ba ako? Parang maluluha na si Andrea habang binibitawan niya ang mga tanong. Pero si David, awa na lamang ang nararamdaman nito at wala na talaga siyang ganang makipagkita pal. Sorry, hindi talaga kita mapapagbigyan sa gusto mong mangyari Andrea. While the fact remains na mahal kita, I need to prioritize in the work. And is promise na hindi ko balak kitain si Miss Claudia. She is busy with some other stuff. Hay nako ewan ko sa'yo David. Akala ko pa man din na mismo ako pero look, simula nang dumating ang babaeng yan, lumamig na ang trato mo sa akin. Ang sakit-saltit lang isipin na parang wala na akong saysay sa'yo. Imbes na kaawaan ang girlfriend ay napikon pa si David sa kanya, pwede ba wag mo muna akong dramahan dyan Andrea? Masakit na yung ulo ko sa kakaisip ng mga sunod-sunod na problema ko. All need is space for the meantime. Mahirap bang unawain ang bagay na yun ha? Bakit ganoon? Dati hindi ka naman ganyan? Magsyota pa rin naman tayong dalawa? Talaga ba ha? So sinasabi mo sa akin ngayon na parang ako ang nagbago kahit na alam mo sa sarili mong ikaw ang lumalamig sa relasyon nating dalawa? Trust me. Maiintindihan ko naman talaga kung trabaho ang inaatupag mo pero kasi babae ako at malakas ang pakiramdam ko na it's more than your work. Ang layo na ng ugali mo sa dati David. Siguro nga masyado ka nang naiimpluwensyahan ng papa mo na sobrang gahaman sa pera. Alam ko naman na simula nang dumating yang babaeng yan, sobrang nagustuhan siya ng papa mo para sa'yo kasi mayaman siya at kaming pamilya ay may kaya lang Lalong kumulo ang dugo ni David sa kanyang girlfriend nang idamay nito ang kanyang tatay. What the AV is going on with your brain, Andrea? Nag-abroad ka lang ng ilang araw tapos ganyan ka nakakitid mag-isip. At talaga ba? Makitid mag-isip?
Hindi ka naman ganyan magsalita sa akin noon. That is because you are trying to involve the father here, when in fact our fight does not have to do with him. So do not ever do that again. Kasi anong gagawin mo ha? Gusto mo na magtanga-tangahan ako at magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Sorry pero hindi ko yan gagawin. David, listen to me, kapag hindi mo ako kinita ngayong araw, I am going to break up with you. Itatapon ko na ang ilang taon nating pagsasama. Isa mean what is said. Ayaw ko nang maghabol sa isang tao na hindi na ako mahal. Talaga? You said that thing many times already before kapag nagtatampo ka sa akin. So what makes you think napapaniwalaan pa kita? Your family still has some investments with us. Are you even going to sacrifice that one para lang makipag-break sa akin? That is so damn ridiculous. Bigla na lamang pinatay ni Andrea ang tawag at sa inis ni David ay napasuntok na lamang ito sa pader ng kanyang comfort room. Halos maiyak na lamang si Andrea matapos ang tawag nilang kanilang boyfriend. Labis itong nasasaktan sapagkat ramdam niya ang panlalamig nito sa kanya. Nasa isang sulok siya ng kanyang kwarto at ginagawang paniunas ang kanyang kumot. Alam niya na wala na talaga sila ni David sa tono pa lamang ng boses nito. At wala siyang ibang maisip na dahilan kung di ang biglaang pagdating ni Claudia sa buhay ni David. Pero kahit na sinabi niya sa tawag na makikipag-break siya sa kanyang boyfriend, kapag hindi ito nakipagkita, umaasa pa rin siya na maisila pa. Samantala, nagring naman ang cellphone niyang bigla na patingin siya rito at nakita na si Emilia ang tumatawag kahit na wala pa masyado sa mood makipag-usap. Sinagot pa rin ni Andrea ang tawag ng tinatawag niyang tita. Yes po, napatawag kayo, tanong niyang bumungad kay Emilia. Well Andrea, I am so happy that you are back here in the Philippines. I missed you so much and I am looking forward to seeing you very soon. Bakas na bakas ang excitement sa boses ni Emilia na damang-dama naman ni Andrea. Maraming salamat po sa inyo tita. Ang darni ko nga pong chocolates na pasalubong, lalong-lalo na yung favorite ni David, kaya lang parang ayaw na niya sa akin. Akala ko pa man din ay namiss niya ako. Kaso lang may ibang babae na yata ang nagpapatibok sa puso niya. What? Pagtataka ni Emilia sa kabilang linya, what are you talking about ha? Of course my son is not going to like any other girls aside from you because you are special. Sana marinig ko rin iyan sa labi niya. Kaya lang kahit hindi niya sa akin sabihin, alam at ramdam ko naman sa boses niya na si Claudia na ang interest niya ngayon, baka nga mas malalim pa ang relasyon nilang dalawa kaysa sa inaakala ko malungkot na sabi pa ni Andrea. Ano ka ba naman Andrea? They are just business partners. I can assure you that. Lalong-lalo na't hindi ka naman magagawang ipagpalit ng anak ko kay Miss Claudia. I swear, you are just overthinking. May date naman kayong dalawa mamaya diba? Tumanggi po si David sa date namin, malungkot na saad pa ni Andrea. Ang sabi niya po sa akin ay mayroon siyang importanteng meeting na kailangan puntahan ngayon. Pinilit ko naman po siya at sinabi kong kayo muna ang magpupunta kaya nga lang ay nagmatigas siya. What the hell? Nakolagot sa akin ang lalaki na yan. He is obviously doing something else. Sinabi ko nga po sa kanya na kapag hindi siya nakipagkita sa akin, ay wag na niyang asahan na may kami pa. Kasi feel so betrayed and helpless sa relasyon naming dalawa. Oh, Esnray. I am so sorry Andrea. I really feel where you are coming from. Pero para sabihin ko sa'yo, botong-boto ako sa relasyon ninyong dalawa ni David at naniniwala naman ako na magiging kayong dalawa hanggang sa huli. So wag kang mag-alala. You are more than welcome na bumisita mamaya sa mansyon namin. Tapos gusto ko na ikaw mismo ang magdala ng pasalubong mo kay David. Sure ako na magkakaayos din kayong dalawa. Nagustuhan naman ni Andrea ang alok ng mama ni David at masaya ito na boto pa rin siya para sa relasyon nilang dalawa at sobra pa nitong supportive. Thank you so much po talaga sa inyo tita. And I am also grateful na full support kayong dalawa sa relasyon namin ng anak ninyo, promise. Magiging mabuting daughter-in-law po ako sa inyo kapag natuloy ang kasal naming dalawa ulit. Palilipasin ko lang po ang ilang months para maging okay na kami. Hindi pa rin kasi kami nakaka-move on sa biglaang pagkawala ng papa ko, so really want to be healed first. Ano ka ba? Wala yun. You are very much welcome sa pamilya ng mga Buenavista. Isa kang edukadong babae at matalino.
And of course, feel so sorry na hindi natuloy ang kasal ninyong dalawa ng anak ko after the sudden death ng mahal mo sa buhay. Kaya nga, understand very well kung hindi ninyo mamadaliin ang kasalan ninyo since may iba't ibang priorities pa kayo sa buhay. Ganun po talaga tita anyway, sige gabi na lang po siguro ako pupunta dyan. And sana ay pakiusapan nyo rin si David na sana ay manumbalik siya sa akin. Mahal na mahal ko siya and he is the guy wanted to be with the rest of my life. Ah, ang sweet-sweet mo talaga Andrea. You should say that later kay David. And para maging bongga na rin ang eksena, magpapa-catering pa ako. Tita medyo maproseso po ang pag-catering diba? Oh come on. Andrea naman, I am a very powerful woman na kayang-kaya rush ang lahat ng bagay. Ako na ang bahala sa bagay na iyan ibabalik ko ang sigla ng relasyon ninyong dalawa ni David is weird. Sige po tita salamat. Aasahan ko rin po ang bagay na iyan and siya nga pala, wag niyo na rin sanang i-invite si Claudia. Kasi pampagulo lang naman siya eh. Your wish is Jill's command. And beside, busy rin siguro siya ngayon sa iba niyang businesses. And alam mo ba, magugulat ka na lang kasi kahapon lang ay bigla na lang niya naisipan na hiramin si Dante at dalhin ito sa kanyang mansyon. Nanlaki naman ang mga mata ni Andrea sa gulat tipo. Talaga bang dinala niya si Dante sa mansyon, pag-ulit pa niya upang siya ay makasigurado sa kanyang narinig. You heard that right. And it seems na ang gaan-gaan ng loob niya doon sa tao, kasi niregaluhan na niya ng damit at ngayon ay dinala na niya sa mansyon. Alam mo, at first namamangha ako sa kanya, kasi akala ko ay matalino siyang babae. Pero ang cheap naman kung si Dante ang makakatuluyan niya. Iwu! Natawa naman si Andrea sa narinig niya mula kay Emilia. Oh, do you see that? Even you are laughing. Sayang talaga kasi maganda siyang babae. Kaya ikaw wag mo na siyang pagsisilosan ha? Kasi iba ang taste niya sa lalaki. Yung gusto niya ay mahirap na isang hardinero na walang ibang ginawa sa buhay, kung di ang magdala ng kamalasan dito sa mansyon namin. Kung ako nga lang ang masusunod, sana hindi na niya isauli rito ang bobong lalaking iyan eh. Dito ay nawala na ang halakhak ni Andrea, dahil sa hindi na niya nagustuhan ang sinabi ni Emilia kay Dante, dahil kahit papaano ay malapit din ang kanyang loob sa binata. Lalo na noong makita niya itong bugbog sarado sa kwadra ng mga kabayo. Pasensya na po kay tita ha. Pero kasi honestly speaking, malapit din naman po ang loob ko kay Dante actually. He is a very nice guy and I made a huge mistake of accusing him as the culprit in his dad's assassination. Magaan din ang loob ko sa kanya. Tinaas naman ni Emilia ang mga mata. Halatang hindi niya ikinatuwa ang kanyang narinig mula sa bibig ni Andrea. Hay nako Andrea. Kung alam mo lang, ang dami ng kapalpakan ng lalaking iyan. Pero dahil nga sa naaawa din si Rogelio na wala nang tatanggap. Nagtitiis na lang kami. Samantala, bigla na lamang pumasok si Rogelio sa kwarto nila ni Emilia at mabilis naman niyang pinatay ang tawag kahit na hindi pa ito nagpapaalam kay Andrea. Tinago pa niya ang kanyang cellphone sa kanyang likuran at nabalot ng takot ang kanyang buong katawan. What is wrong with you Emilia? Kalmadong tanong pero malalim ang boses ni Rogelio na patayo namang bigla si Emilia, Rogelio. Wow! Kanina ka pa ba nandyan? Tanong pa niya. Naglakad naman si Rogelio papalapit sa kanya. David, do you seem so scared? Si Andrea lang naman ang kausap mo. And to tell you honestly, medyo kanina pa ako nakikinig ng conversation mo sa babaeng iyan. So Kevin, do you want to cut the line? Dahil alam ko na ayaw mo na siya para sa anak natin. But I still like her for my son David. Mumisi si Rogelio na parang demonyo. Alam mo sa nakikita ko sa babaeng iyan, masyado siyang mababaw mag-isip. Biruin mo pati si Miss Claudia na negosyo lang ang inatupag ay nagawa niya pang pagselosan ng walang dahilan. She is so immature at wala siya sa level ni Claudia. So kung mayroon mang isang chip rito, siya yun at hindi ang bilyonaryang gusto kong mapangasawa ni David. Ano ka ba naman Rogelio? Of course, ganyan talaga ang mga babae kapag bata pa. It's so natural for them na magselos lalo na kapag nakita nila yung syota nila na mayroong kasamang ibang babae. I am also a woman and I sincerely understand where she is coming from. But one step at a time Emilia. If you are going to invite her over here, dahil sa pagdating niya, natitiyak ko sa'yo na masasaktan lamang siya. And guy is that Rogelio?
Dahil lalaki rin ako and I can see in David's eyes na mayroon na siyang pagtingin para kay Miss Claudia. Stop saying such thing, Rogelio. We all know that your son is just having a business partnership with her. Nothing is personal, so stop saying something like that. Si Miss Claudia, si Dante ang type niyang lalaki. I-guarantee you, hindi niya type si Dante dahil mataas ang standard niya sa lalaki. Siguro talagang iba lamang ang pakay niya rito at naghihinala na. Ako. Naghihinala saan? Curious na tanong pa ni Emilia. Well, it's too early to make an assumptions, pero hanggat wala namang ginagawang masama si Miss Claudia, ay masasabi kong kakampi pa rin natin siya. I am done talking to you, Rogelio. And right now, all I want is to have peace of mind. May puputahan pa akong meeting sa office, and you are going to stay right here. Much better na kausapin mo na lang yang anak mo, kasi halata naman na lumalayo na rin ang loob niya sayo. And one more thing, your son is not an employee na hawak mo sa league. So you should still care for him. No, Emilia, you are mistaken. David is in key to victory. Siya ang magiging dahilan ng labis-labis kong pagyaman. Kaya ikaw, ayus-ayusin mo ang tabal ng dila mo kasi kapag nainis ako sayo, hindi lang kita ibabalik sa putikan, isasama ko pa si Andrea at ang buong pamilya niya. Kahit na aminadong natatakot na si Emilia ay pilit naman niya itong nilalabanan kahit papaano. Bring it on, Rogelio. I am not scared of you anymore. Do whatever you want with me and Andrea pero know you more than you think. Yang mga nabubuong plano sa utak mo ay mas mabilis na iisip ng utak ko sa ilang dekada nating pagsasama. Kilalang-kilala na kita kaya wag na wag mo akong susubukan. You have not seen Zai bad sad just yet while I already see you. Binitbit na ni Emilia ang kanyang bag at umalis na ito upang pumasok sa opisina. Samantalang si Rogelio naman, nagpa siya ito na tawagan ang number ni Claudia na mabilis namang sumagot sa kanya. Mayroon siyang gustong mangyari ngayong gabi at ito ay ang sirain ang pagkikita at pagbabalikan nila David at Andrea. Yes, if Rogelio. Napatawag ka? Tanong ni Claudia sa kabilang linya. Ngumisi si Rogelio. Good morning, Miss Claudia. Anyway, ayaw ko naman na pahabain ang usapan nating dalawa. Magkakaroon ng catering dito sa bahay mamaya dahil sa promoted na si David bilang president ng company ko. So would like to invite you to come here as well. Is that so? Masiglang sabi pa ni Claudia. Congratulations naman sa kanya. I am beyond happy to hear that and of course, it is always a pleasure to be invited as well. Thank you so much, Miss Claudia, and give her the way. Is it too much if I ask you to bring presents? Chocolate perhaps. Kasi paborito ng anak ko ang chocolate. Rogelio, of course it's just fine. I will bring the best chocolate to him. What time is it? I will send you the details later. Pero salamat at tinanggap mo ang imbitasyon ko. You are very much welcome. Anyway, I need to hang up the phone as I am going to have meeting. Okay, sagot ni Rogelio. Binabaan na siya ng tawag ni Claudia na abalang nagbi-breakfast sa tabi ni Dante. Ano ang sinabi ni Rogelio? Tanong pa ng binata. Mukhang may good news siyang sinabi. Binaba na ni Claudia ang kanyang cellphone at lumingon ito kay Dante. Ang sabi niya sa akin, gusto niya akong imbitahin kasi na-promote na raw si David sa mas mataas na posisyon. And he told me to bring chocolates pag pumunta ako doon. Baka pwede akong sumama, sambit ni Dante bigla. Hindi ko lang gusto na makita sila pero syempre, kailangan kitang protektahan, nag-aalalang sabi pa ng binata. Sigurado ka ba dyan, iho? Kasi baka bigla kang pag-initan ni Rogelio, lalong-lalo na't iltaw ang burnugbog sa anak niya, pagsingit naman ni Elmira na nag-aalala rin sa binata. Huwag po kayong mag-alala, kayang-kaya ko naman po ang sarili ko. Hindi ako mapapakali kung nandoon si Miss Claudia. Matataranta ako. Okay, fine, nakangiting sabi pa ni Claudia. You can join me later pero hintayin muna natin ang text message galing sa kanya kasi he is not sure about the time of the event. As of now, I will look for the most expensive chocolate here in the Philippines at ito ang ibibigay ko kay David. Miss, sambit bigla ni Carol, lumingon naman kaagad si Claudia sa kanya. What is that, Carol? Tanong niya pa. Our client from Italy has bought chocolates for you. Nakalimutan ko lamang sabihin sayo, but they have bought some really expensive chocolate.
na nasa office natin sa Makati na pataas ng kilay at napangisi si Claudia, then have them delivered here as early as possible. I will give them all to David since hindi naman ako masyadong mahilig sa chocolate. The Buenavista can have them and Dante if he wants some. Maraming salamat po sa alok, Miss Claudia. Pero kahit naman po ako ay hindi mahilig sa chocolate. Pero matanong lang din po sana kung nasa magkano yung price ng chocolate. Curious na tanong pa ng binata. Lumingon si Claudia kay Carol upang ito ang sumagot ng tanong ni Dante. Amedi Porcelana is priced at $2,776 ang isang bar which is if computed sa peso, nasa ₱1,600 pesos ang isa. Napanganga naman si Dante sa gulat ng presyo nito, grabe naman. Samantalang yung pinakamahal ko ng natikman ay yung mga tagda ₱2 lang. Pero yun, halos 1,000 na ang presyo. It's okay, Dante. As token of easy appreciation sa pagpapasaya mo sa akin, I will also give you expensive chocolate. Matitikman mo ang Amedi Porcelana at bibilhan rin kita ng maayos na damit para magulat silang lahat sa biglaan mong transformation. Para naman makita nila kung anong hitsura ng inaapi-api nila kapag nabihisan. Ngumiti si Dante ng may pagkailang. Halatang nasanay siya sa simpleng kasuotan. Pero basang-basa naman siya ni Claudia na nakatingin sa kanya. Don't feel so awkward, Dante. Alam ko na nahihiya ka sa amin ni Carol because you feel you don't deserve those things. Pero you really deserve it. I mean what just said you are going to dress elegantly para ipamukha mo sa kanila na pwede ka ring maging kagaya nila. May paninindigan sa boses ni Claudia na sobrang desididong gawing elegante ang binata sa harapan niya. Pagkatapos pa nilang kumain ay dumiretso sila sa mall kung saan pinilian nila ng mamahaling mga damit at pantalon si Dante. Umabot nga sa mahigit 300,000 ang bill nila para lamang sa suot ng binata. Sa kabilang dako naman, hapon na pero nasa loob pa rin ang kasino si David at mahigit 2 milyon na ang chips na pinapalitan niya para lamang ito ay makapaglaro ng poker. Subalit kahit na anong diskarte ang kanyang gawin, tila ay hindi na ito tinatamaan pa ng swerte. Lalong-lalo na't ang ibang mga nakaupo sa poker ay nananalo ng malalaking halaga at halos sa kanila na napupunta ang mga natatalo niyang chips. Nawawala na siya sa uliran at halos nababadrip na siya sa mga nangyayari, kaya naman ang natitira niyang 100,000 pesos worth of chips ay isinugal na niya. This time, mayroon na namang biglang dumating na sexy na babae. Halos kitang-kita na nga ang dibdib nito, inabutan niya ng drink si David at saka ito napainom dahil sa talo. Baby boy, bakit hindi mo kaya subukan ang ibang laro? Tanong ng babae na tila ay inaakit ang binata sa malamig nitong boses. Ibang laro, tanong ni David, pero poker lang kasi ang alam ko dagdag pa niya. Ano ka ba? Tuturuan kita ng tamang diskarte para manalo ka. Nakangiting sabi pa ng babae. Nagpauto si David sa babae na akit sa hitsura nito. At alam niya na maipapanalo niya kung anuman ang ibang laro na ituturo sa kanya nito. Lumipat sila ng ibang laro ang slot machine kung saan kailangan mahit niya ang jackpot na 777 upang maging triple ang kanyang pera at habang naglalaro si David, bigla na lamang nagbato ulit ng tanong ang babae. Teka nga lang. Matanong ko lang kung nasaan na pala yung magandang babae mo noong nakaraan, tanong nito. Si Miss Claudia. Wala busy din kasi siya sa iba niyang trabaho kaya ako muna ang pumunta rito. Feeling ko nga siya ang lucky charm ko kaya kami nanalo noong nakaraang araw, okay. Akala ko naman girlfriend mo siya kasi parang bagay kayong dalawa Bahagya namang kinilig ang binata sa narinig niya mula sa babaeng ito. At since hindi naman sila masyadong magkakilala, mas naisip ni David na mag-open sa kanya. Sana nga alam mo ba na may gusto ako sa babaeng yon? Halos ma-love at first sight nga ako sa kanya nang una kaming magkita. At halos parang sa kanya na rin umiikot ang mundo ko. But no, she is not going to like someone like me kasi mataas ang standard niya sa lalaki. Chapter 54. Halos mabigla naman si David sa lumabas sa kanyang bibig. Mayroon pang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, matapos nitong sabihin sa unang pagkakataon na mayroon siyang nararamdaman para kay Claudia. Wow! Naks naman, bihira akong maka-encounter ng lalaking pogi na umamin sa totoo niyang nararamdaman bukod tangi kang lalaki ka so, salute you, pagpupuri pa ng babae sa kanya. Ganun ba?
Alam mo never naman akong tinatamaan ng ganito sa isang babae. Pero Miss Claudia, sobrang lakas talaga ng tama ko sa kanya. Parang bukod tangi siya sa lahat ng babaeng nakita ko. Really? Halos hindi ko nga alam kung paano ko lalabanan ang ganitong klase ng nararamdaman ko para sa kanya eh. Sa tuwing makikita ko siya, parang nai-imagine ko na siya ang magiging future wife ko na tagpuan ni David ang sarili niyang nakangiti habang nagsasalaysay ng kanyang nararamdaman para kay Claudia. Pero at least ngayon, naging malinaw na rin sa kanya ang lahat dahil nasabi niya ito sa ibang tao. Then you should go ahead at ligawan mo na siya, suggestion pa ng babae sa kanya. Napangisi naman ang binata na nagulat sa tanong ng babae. Ha? Nakikinig ka ba sa sinabi ko sa'yo kanina? Kasi sinabi ko na wala akong pag-asa na mapasagot siya. Sadyang imposible itong mangyari dahil suntok sa buwan. And besides, may girlfriend kasi ako ngayon na hindi ko pwedeng iwan. Ha? Kawawa naman yung girlfriend mo kung hindi mo ipagtatapat sa kanya ang buong katotohanan. Mahirap maitali sa isang babae, lalo na kung hindi mo na siya mahal, ligawan mo na lang kasi itong Claudia para walang gulo. Kasi tutal sa bibig mo na rin naman ang galing na lucky charm mo itong si Claudia. So you might as well do something for that. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko eh. Yung fiance ko kasi, matagal na rin naman kaming dalawa at saka gusto siya ng mama ko para sa akin. Except din is dad na gusto ako para kay Miss Claudia. Halatang litong-lito na rin si David kung ano ba talaga ang kanyang gagawin sa mga sandaling ito. Well, if I were you, magpakatotoo ka na lang sa sarili mo, sundin mo lang ang sinasabi ng puso at isipan mo sayo, kasi sa nakikita ko, ay mas mahal mo na itong Miss Claudia. Sige ka, kapag ikinasal ka na sa girlfriend mong wala ka ng feelings. Mahirap nang makawala sa ganyan. Opportunity knocks only once and honesty is always the best policy. Kaya please lang, wag mo na sanang pahirapan pa ang sarili mo kasi it's about your future. Bahala na siguro ang tadhana. No, do your best at kitain mo siya sa isang lugar, tapos doon ka mag-confess ng nararamdaman mo para sa kanya. Whatever the result is, at least nag-BF ka naman kahit papaano. Nahimasmasan sa si David at kahit papaano ay na-realize niya na hindi pa naman huli ang lahat para ligawan niya si Miss Claudia. Subalit mayroon pa siyang isang problema na nalilito siya kung ano ang kanyang gagawin. Pero kasi paano naman yung girlfriend ko? I mean, fiance? Well, you should break up with her since iba na ang babaeng nagpapatibok ng puso mo. Pero kasi, muling hirit pa ni David. Ayaw ko siyang saktan kasi mahal naman niya ako. No, I totally disagree with that. Mas lalo lang magiging complicated ang sitwasyon ninyo kapag yung girlfriend mo ang pinakasalan mo. Trust me, pagdating ng araw tatawanan mo na lang ang nangyaring ito. But for now, bayaan mo lang na gawin ang gusto mo. Bigla na lamang nagring ang cellphone ng babae at muli itong napalingon kay David. I am so sorry, in as much as I'd like to accompany you, talagang sobrang busy ko rin talaga ngayon. Anyway, nice meeting you and sana ay manalo ka sa paglalaro mo ng casino. See you next time, Pogi. Bago umalis yung babae ay nag-iwan muna ito ng halik sa pisngi ni David. Gulat naman siya, ngunit nag-concentrate na lamang siya sa paglalaro. Nalulong si David sa sugal hanggang sa maubos lahat ng kanyang 2 milyon. Simot talaga ang lahat ng kanyang ipinusta, kahit na ang pera ng company na nasa kanyang account. Mahirap para sa kanya ang nangyari. 6:00 ng gabi. Sumakay siya sa kanyang kotse at halos hinampas niya ng hinampas ang kanyang kamas mamanubela dahil hindi siya makapaniwala na ang laki ng kanyang ipinatalong pera. Tumulo pa nga ang luha niya nang hindi nito namamalayan dahil zero na ang balance niya sa kanyang bank account sapagkat sinimot niya ang laman nito, natutulala siya at napapraning kaya bumili siya ng 3 bote ng alak at uminom ito habang nagmamaneho pa uwi ng kanyang tahanan. Natatakot rin siya na baka malaman ng kanyang tatay ang tungkol sa bagay na ito, kaya binagalan niya rin ang kanyang pagmamaneho at hinihiling na sana ay tulog na silang lahat pagdating niya ng kanilang mansyon. All of a sudden, nagring ang phone niya at muli niya itong sinagot nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Where are you now, David? Seryosong tanong ni Emilia sa kabilang linya, mas lalo tuloy na balot ng takot si David. We have been trying to contact you but you did not even bother to check your phone. Dagdag pa ni Emilia na nairita na, Ma. I am sorry pero wag kayong mag-alala kasi pauwi na rin naman ako, nanginginig na sabi pa ng binata.
Saan ka ba kasi nagpunta? Akala ko ay nasa office ka pero tumawag ako doon at wala ka naman daw. Yung totoo ha? May ginagawa ka bang kalokohan dyan, paghihinala pa ni Emilia? Manaman? I told them not to say na nasa office ako kasi baka pumunta doon si Andrea at kulitin ako. Pagsisinungaling pa ng binata, ayaw niyang malaman ng buong pamilya niya na malaking halaga ang pinatalo niya sa sugal. Okay, fine. I will accept your reason but do you think you can make it on time here? Anong meron ma? Pagtataka ng binata. Basta David, matutuwa ka sa surprise namin, nasasabik na sabi pa ni Emilia. And Giza the way, stay safe sa driving ha. I know you have been so stressed sa mga nangyayari, lalo na sa pressure sa inyong dalawa ni Andrea. But I know kayang-kaya ninyo yang malagpasan. Lalo na't matatag na ang relasyon ninyo kung tutuusin. Ma! Hindi alam ni David kung ano ang idudugtong niya sa kanyang sinabi dahil sa alam nito na iba na talaga ang tinitibok ng kanyang puso. Si Claudia na ang kanyang babaeng gustong makasama at hindi si Andrea. So far masasabi ko na ayos naman kami. Pero ma, sana naman ay kausapin mo rin siya kapag may time dahil wala rin siya sa lugar kung magtantrum. Napaka-immature niya, prangkang sabi pa ng binata. Dati, maayos pa naman siyang girlfriend pero nagbago na lang ang lahat. Ano ka ba naman ha? Normal lang naman sa mga babae ang magselos. I mean, siguro naman si Claudia ang obvious reason kung bakit siya nagkakaganito. That is exactly my entire point here. Wala siya sa lugar magselos ma. Can't you see it? Siya ang may problema sa aming dalawa at hindi ako. So if she said something to you regarding this, siya lang ang dapat nasisihin at yang wala sa lugar niyang pagsiselos niya. Come to think of it, ano na lang ang sasabihin sa atin ni Papa kapag nalaman niya na ganito si Andrea? Tanong ko pa. Huli ka na sa balita, alam mo bang nagkausap na kaming dalawa ng Papa mo bago pa man ako pumasok sa office mo? And now look, he said that the same thing about your girlfriend. Na sobrang immature daw ni Andrea and he even said na dapat daw ay si Claudia na lang ang karelasyon mo. Gusto niyang sabihin na walang binatbat si Andrea dahil hamak na mas matalino at mas maganda raw si Claudia. Gustuhin man ni David na sumang-ayon sa sinasabi ng kanyang tatay. Pero alam niya na hindi sumasangayon ang kanyang nanay kay Claudia at mas boto pa rin ito kay Andrea, kaya ayaw na lamang niyang magbigay ng comment kahit papaano. Nawalan na lamang siya ng interes bigla makipag-usap nang i-remind siya ng kanyang utak na natalo ito sa sugal ng malaking halaga. Sige na po ma, kailangan ko na pong ibaba ang tawag, pagpapaalam pa ng binata. Okay anak. But please, make sure na mag-iingat ka ha. Hahantayin ka naman namin dito. Diretso ka na ng uwi. Binabaan na ni David ng tawag ang kanyang nanay. Nagmuni-muni siya at napagtanto niya rin na tuldukan na ng tuluyan ang matagal nilang relasyon ni Andrea sapagkat ang feelings nito ay para kay Claudia na. Mahigit ang 50 minutes na biyahe ni David, sa wakas ay nakarating na siya sa tapat ng kanilang mansyon. Mabilis naman siyang pinagbuksan ng pinto ng kanilang kasambahay at nag-good morning pa nga ang mga ito sa kanya, subalit hindi niya pinansin ang mga ito sa kadahilanan na wala talaga siya sa mood makipag-usap sa kahit na kanino sa kanila. Dumiretso siya sa loob at nakita ang isang catering sa dining area. Iniikot niya ang kanyang paningin at nakita ang kanyang mga magulang na kumakain at nakikipag-usap sa bawat isa. Subalit laking gulat na lamang niya dahil mayroon siyang naamoy na pabango at pamilyar na yapak ng mga paa papalapit sa kanya. Nang lumingon si David, sakto naman na niyakap siya ni Andrea ng mahigpit. Nakasuot ito ng red dress at makeup. Halatang kahit papaano ay nag-effort siyang makita ang kanyang boyfriend. Subalit hindi kagaya ng dati, halos wala nang nararamdaman na kahit katiting na pagmamahal si David para sa dalaga, kaya niyakap na lamang niya itong upang kahit papaano ay hindi ito mapahiya sa harap ng mga tao sa paligid na. Nakatingin at nakangiti sa kanila. Tumingala naman si Andrea sa kanyang boyfriend at napangiti ito kahit may bakas na namumugtong mga luha sa kanyang mga mata. Sobra kitang na-miss baby. And I am so sorry sa mga nasabi ko sa'yo kanina, kalimutan mo na sana ang lahat ng iyon. And I also hope na masaya kang nakita muli ang nag-iisa mong girlfriend na eventually ay magiging asawa mo rin. Punong-puno ng pananabik si Andrea sa kanyang boyfriend na tipid lamang ang ngiting binigay sa kanya. Sa ngayon, wala na talagang spark ang mga mata ni David kay Andrea.
Bagkus ay nagalit at nayamot ang binata nang makita niya ang pagmumukha nito. Napagtanto niya kaagad na kaya pala nagpa-catering ang mama niya ay dahil bibisita si Andrea sa kanila upang siya ay sorpresahin. Subalit hindi naman siya na-surprise kahit na nag-effort mag-ayos ang kanyang girlfriend. Wow, ang tanging nasambit ng binata, wala talaga ito sa mood magkaroon ng conversation kay Andrea hanggang sa makaisip ito ng topic, siguro naman may pasalubong akong chocolate. Hindi ba? Yes, alam ko naman na paborito mo yung chocolate. Siyempre sinamahan ko na rin ang sapatos, ilang damit, at coat para naman may susuotin ka, nakangiting sabi pa ni Andrea habang nakatitig siya sa kanyang boyfriend. Bakit parang ang dami naman, pagtataka ni David. Siyempre kasi boyfriend kita and you will soon to become the husband, kaya marami talaga akong regalo para sa'yo. And sure ako na magugustuhan mo yung lahat. Teka lang. I am going to pay for them, bigla ang sabi pa ng binata kahit na ang totoo ay wala na itong pera kahit 5 duling sa kanyang bulsa. Betty would even do that, kunot noong sabi pa ni Andrea. I am not stupid enough to charge them to you, kahit na halatang 30,000 ang ginastos ko para lang sa pasalubong ko sa'yo. Bukal yun sa loob ko babe pero thank you na rin at dumating ka ng maaga. Tumayo naman si Emilia at nagsalita, Andrea, it is so nice to see you again, masiglang sabi pa niya habang papalapit. Samantalang si Rogelio naman ay walang pakialam sa pagdating nito sa kanilang mansyon. Isang text message naman ang natanggap ni Rogelio sa phone number ni Claudia. Enhit Rogelio, malapit na po kami sa mansyon ninyo. Thank you again for the invite and expect me na maraming dalang sorpresa para sa anak ninyo. Napangiti naman si Rogelio nang mabasa niya ito, dahil sa nasasabik siyang masupalpal ang regalong dala ni Andrea na balak mag-iskandalo sa lugar na ito. It has been a very long time Andrea, sambit ni Emilia at napayakap ito sa dalaga. I missed you so much, dagdag pa niya. Napangiti naman si Andrea habang magkayakap silang dalawa ni Emilia, sobrang na-miss ko lang din po kayo and sobrang saya ko lang na nandito ako sa mansyon ninyo and I am still welcome. Kumala si Emilia na nanatiling nakangiti sa dalaga. Of course you are very much welcome here. Kahit na anong oras ka pa nga magpunta rito ay welcome ka pa rin. Even in East Vison's office, pwedeng-pwede pa. Mom, I am starving, can eat, sambit ni David. Well, of course pwedeng-pwede na tayong kumain kasi kumpleto na tayo. Let the waiter serve our food kasi marami pa tayong pagkukwentuhan. Especially itong si Andrea, marami itong dapat na ikwento sa atin kasi galing siya sa abroad. Thanks tita, pero wag po kayong mag-alala kasi mayroon din kayong pasalubong sa akin ni Tito Rogelio. Mga damit po at sapatos din, nakangising sabi pa ni Andrea. Andrea, thank you sa pag-aabala mo pero marami na akong masyadong mga damit at sapatos. Hindi naman ako octopus para magsuot ako ng napakaraming mga ganyan. You should give it to someone else who might need it. Kasi kung ako lang, baka ganun lang din ang gawin ko. Rogelio, that is so rude for you to say. Nag-effort si Andrea na pumunta rito para dalawin at kamustahin ang anak natin. Sobrang bait pa nga niya kasi kahit tayo ay naalala niya. Tita, that is just okay, guess. Ibibigay ko na lang din po yun sa ibang tao kung yun ang gusto ni Tito. Ang mahalaga naman dito ay kumpleto na tayo at pwede na tayong kumain kasi nagugutom na ang boyfriend ko. Pinutol naman bigla ni Rogelio ang pagsasalita ni Andrea. We are not going to eat just yet dahil sa mayroon pa tayong isang bisitang hinihintay. Nagulat naman silang tatlo lalong lalao na si Andrea na bigla na lamang bumilis ang iii ng kanyang puso. Mawalang galang na po, pero sino po ba ang bisitang tinutukoy ninyo? Kunot noon niya pang tanong. Ako ang bisitang tinutukoy niya. Lahat sila ay nagsipanglingunan kay Claudia, Dante at Carol. Namutla ang mukha ni David nang makita ang magandang hitsura ni Claudia at mas lalo niyang napatunayan na mayroon na talaga siyang nararamdaman para rito. Samantalang si Emilia naman, nagulat dahil sa hindi siya na-inform na dadalo rin si Claudia. Pero si Andrea naman, halos mapuno ng galit ang kanyang puso nang makita ang babaeng sobrang naging dahilan ng kanyang matinding pagsiselos. Ngunit nang lumingon si Emilia kay Rogelio, kitang-kita niya ang ngiting demonyo ng matandang lalaki na naglalaro sa mga labi nito. She knows very well na sinadya itong mangyari ng kanyang asawa upang sirain ang moment ni David at Andrea. Gusto niya sana itong kumprontahin ngayon kaya lamang ay hindi niya kayang bigyan ng kahihiyan ang kanyang sarili.
Sa tindi ng galit ni Andrea ay lumapit ito sa harapan ni Claudia, pero hindi naman nagpatinag ang bilyonarya sa kanya at mumiti itong plastic habang nakataas ang isa niyang kilay. Look what the cat dragged in. Welcome back, Andrea. How was your vacation abroad? Siguro naman na himasmasan ka na and you are not going to pick a fight against someone like me, sambit ni Claudia na maihalong yabang dahil basang-basa niya ang pagkayamot nito sa mga mata pa lang ni Andrea. Who invited you here? Alam mo bang exclusive lang ang party na ito para sa mga Buena Vista? Galit na tanong ni Andrea habang dinuduro niya si Claudia. Well, I have not informed about that. And Rogelio told me that his son was promoted to Chief Executive Officer at sinabi niyang invited ako sa promotion party. Ba't mabalik tayong dalawa sa sinabi mo? Are you even a Buena Vista to begin with? Matapang ang pagsasalita ni Claudia, lalo na nang bitawan niya ang kanyang tanong. Ngumisi naman si Andrea, of course I'm going to be a Buena Vista soon kasi tuloy ang kasal naming dalawa ni David and you are not going to ruin this again. Pumalakpak naman si Claudia at tiningnan pa niya ito na parang nang aasar. Bravo para sayo, Andrea. Sayong-sayo na ang korona na yan dahil wala akong interes na agawin ang boyfriend mo. Pumagitan naman si David sa kanilang dalawa dahil sa alam nito na tumataas na ang tensyon sa loob. Pero hindi naman niya. Makakaila na sa pagsasalita pa lang ni Claudia ay alam na niyang siya ay para na rin itong binasted. What is going on here? Tanong ng naguguluhang binata. Tumingin siya kay Emilia at sa papa niya dahil sila ang gusto nitong sumagot sa kanyang tanong. Anak, please don't get wrong idea about this, sambit ni Emilia. I was really planning na magkaroon kayo ng time ni Andrea and syempre ako naman, gusto ko lang din na i-celebrate ang promotion mo, David. You make me really proud dahil sa matagampay na partnership natin kay Miss Claudia, that is I am promoting you to a higher position. Mas lalo pang tataas ang sweldo mo at lalaki ang ipon mo. So, we can both celebrate Andre's coming and your son's promotion, wika ni Claudia. No. I will not allow you to interfere with our bonding dahil saling keket ka lang naman, Claudia. Isaksak mo ang pera mo sa baga mo dahil iyan lang naman ang dahilan kung bakit ka paborito ni Rogelio Buenavista. Excuse me, what are you talking about? Gulat na tanong pa ni Claudia. Maging si Rogelio ay nagtaka na rin sa lumalabas sa bibig ni Andrea na tumingin na sa kanya. Rogelio, kaya don't you go straight to the point, ha? I was so tired of your cold treatment sa akin. Anong sinasabi mo, Andrea? Kalmadong tanong ni Rogelio, pero sa isip nito ay gusto na niyang putulin ang dila ng mapangahas na babae sapagkat binastos siya. Huwag na tayong magmaang-maangan. I was so tired to hide this pero ikaw ang lumalabas na pumatay sa daddy ko. There was someone who see you in an old warehouse na may dala kang baril. And we looked at the profile and background history of the killer whom you killed and we found out na mayroon itong koneksyon sa mga tauhan mo. But still, dahil sa mahal ko si David, ginawa kong tanga ang sarili ko. Pero since gahaman at mukha kang pera, mukhang si Claudia talaga ang gusto mo para sa anak mo. At sinadya mo siyang imbitahin dito to hurt the feelings. Nagtinginan sila Claudia at Carol na parehas nagulat sa mapangahas na dila ni Andrea. Putang ina mong babae ka. How dare you put the blame on me with that baseless accusation? Sana lang talaga, Andrea, you are prepared to face the consequences of your actions dahil mabigat ang kasalanan mo sa akin. You did not only disrespect me inside a house. Ipinarinig mo pa yan kay Miss Claudia. I have never felt this angry before and you are going to regret choosing me as your goddamn enemy. Bring it on, taas kilay na sabi ni Andrea. Nasa panig ako ng katotohanan at hindi ako matatakot sa isang demonyong gaya mo. Lalapit na sana si Rogelio upang sampalin si Andrea, subalit si Emilia na ang gumawa nito para sa kanya. Nilayo naman kaagad ni David ang kanyang nanay bago pa nito ulit sampalin ang kanyang girlfriend. I used to like you, Andrea, but after you spoke and accused the husband of such heinous crime, I will be hating you for the rest of my life. Now, you get even the greatest lawyer you can afford and sued my husband using those silly evidences and idiot witnesses. However, I guarantee you na walang saysay ang mga iyon para makulong ang asawa ko. Now, you should go to your home because I am breaking up with you, ang pagputol naman ni David. The fact of the matter is,
I am meaning to do this pero naghahanap ako ng perfect timing so speak up the feelings. And now that you hurt my family, there is no more reasons for us to be together. Simula nang dumating si Miss Claudia sa buhay ko, aaminin ko na siya na ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Nang marinig ito ni Claudia, hinawi niya ang kanyang buhok sabay ngiti. And now, it seems that she does not feel the same thing about me. But that is just fine. So Andrea, while understand why you are acting that way, pamilya ko pa rin ang mahalaga sa akin and it goes without saying na sila ang papanigan ko. I love them so much so you have to leave now. Promise, nobody is going to harm you if you leave without causing any trouble lalong-lalo na kay Dad at Miss Claudia. They are so important to me. At si Dad, malabong gawin niya ang bagay na iyon. Fine, pasigaw na sabi pa ni Andrea, may no longer want to become your girlfriend kasi nauntog na rin naman ako sa katotohanan. And I will be ashamed na ang boyfriend ko ay mayroong tatay na kriminal na marami ng pinatay na tao. Darating din ang karma sa pamilya ninyo, pakikuha ang barili ko, sigaw ni Rogelio, napupuno na ng galit ang kanyang boses sa mga sandaling ito at gusto na lamang niyang patayin si Andrea. Kumilos ng mabilis ang mga tauhan niya upang kuhain ang kanyang baril sa kwarto nito. Andrea, you have to leave, pakiusap pa ni David. Alam niya na kapag ganito nakagalit ang kanyang ama ay dito na ito nagiging demonyo at pumapatay ng tao. No, paninindigan pa ni Andrea, if your father is innocent just like what you are saying, tingnan na lang natin kung ano ang gagawin niya. Napaghahalataan na isa talaga siyang kriminal. Sumusobra ka ng babae ka ha. I am going to kill you, sigaw din ni Emilia. I am no longer afraid to die here. Baka nakakalimutan ninyo na alam ng mama ko na nandito ako. And if something bad happens to me, she knows how to contact the police and have all of you arrested. Walang bakas ng takot ang mga mata ni Andrea na sa mga sandaling ito ay nagliliyab na rin sa katapangan. Lumipas ang ilang sandali, inabutan na nila ng baril sila Emilia at Rogelio na kaagad tinutukan ng baril si Andrea. Do it, matapang na pahayag pa ng dalaga. Walang bakas ng hesitation sa kanyang boses. Samantala si David naman at si Dante ang humarang upang maprotektahan si Andrea sa kanilang likod. Bakit ka nakikiepal rito ha? Tanong ni David. Dahil mahal ko rin si Andrea at sawa na akong may pinapatay ang angkan natin. Nagulat si Claudia sa kanyang narinig pero bumulong naman si Carol sa kanya. Umalis kayong dalawa dyan lalo ka na Dante. Kahit na anong bihis pa ang gawin mo ay basura ka pa rin sa paningin namin, sambit ni Rogelio. David, what the hell are you doing ha? That girl is not worth fighting for. Umalis ka dyan at papatayin na namin iyang anak sa labas ng papa mo at si Andrea dahil pareha silang salot sa buhay natin, dagdag pa ni Emilia. Napatingin si Dante kay Claudia na parang nahihiya ito nang malaman niya na isa rin itong Buenavista. Meanwhile, nagpaputok naman ng baril si Rogelio bilang warning shot. Ano ha David? Huwag mo sabihin sa akin na hanggang ngayon mo na lang gustong mabuhay. Umalis ka dyan at hayaan mo akong turuan ng leksyon ang babaeng yan. Dad! Please, baka pwede paalisin na lang natin siya, pakiusap ni David, halos maiyak na nga siya dahil sa mga nangyayari. Nagpaputok ng baril si Emilia sa taas at tiningnan ang mga guards, ano ha tititigan niyo na lang ang anak ko o papatayin ko rin kayong lahat. Kinuha naman ng mga tauhan nila si David at ihiniwalay ito kay Andrea hanggang sa si Dante at Andrea na lamang ang natira. Dito ay nagpasya si Claudia na mangialam. I am so saddened to see this before me. I thought it was a very lovely celebration. But no, ako lang ang may kakayahan para ayusin ang gulong ito. Don't even tell me Rogelio, magagawa mong pumatay ng anak mo for whatever reason you have in your mind. Napangisi si Rogelio, Miss Claudia, wag ka na lang makisawsaw rito habang may respeto pa ako sayo. Iyang walang kwentang si Dante ay anak ko lang sa labas. And it is none of your concern if something bad happens to him. Siya lang naman ang bumugbog kay David na bukod tanging itinuturing kong anak. Kahit isa ka pang bilyonarya, you cannot change their fate. Napataas ng kilay si Claudia at dumating ang napakarami niyang mga tauhan sa loob ng mansyo at tinutukan ng baril si Rogelio at Emilia. Hindi na nakapalag pa ang mga tauhan ng mga Buenavista. Bakit ang dami mong tauhan? Tanong ni Emilia na halos magulat sa mga trespassing na taong pumasok ng armado sa kanilang mansyon.
Gumisi si Claudia. Well, I already knew what was about to happen so immediately called the guards. And I am sorry kasi isasangkapat pa lang sila ng mga tauhan ko. Now, if you are going to kill either Dante or Andrea, I will make sure na tumbarin kayong mga Benavista. Trust me, you don't want to get on a bad side so unless hahayaan ninyo si Andrea at Dante na makaalis dito ng buhay, magkakagulo tayo rito at dadanak ang dugo. You should throw away your guns and raise your hands in the air. Seryosong-seryoso na si Claudia sa mga sinasabi nito, kaya sa unang pagkakataon ay binitawan ng mag-asawang Buenavista ang mga dala nilang baril at itinaas ang parehas nilang mga kamay. Natuwa naman si Claudia. That's really good to know. Anyway, if Andrea wants to sue you, wala na akong pakialam pa. But her life still matters to me despite what she did to me. So if ever nabalak niyo siyang patayin, then you should prepare another war against me. Pupulbusin ko kayo hanggang sa kahuli-huling Buenavista. Umalis na si Andrea nang hindi man lang ito nagpapasalamat kay Claudia. Nag-alisan na rin sila Claudia subalit sa hindi niya isinama si Dante dahil galit ito. Habang nakasakay sila papauwi, hindi naman niya mapigilan na malungkot at maglabas ng sama ng loob. I was about to love Dante pero hindi ako makapaniwala na isa rin siyang Buenavista. I am sorry miss pero it is what it is. There is nothing we can do about this situation. I feel so sorry na ang dami nating na-witness ngayong araw. Sa tingin mo ba ay masamang tao si Dante? Tanong ni Claudia na hanggang ngayon ay natutulala pa rin. Well, he was really one if you are asking for my opinion. Remember, hindi kanya pinakitaan ng masama at naging totoong tao siya sayo sa loob ng maikling panahon. Niligtas ka pa nga niya sa kamay ni David so I think he is really such a nice guy. And the fact na hinarang pa niya ang katawan niya para lamang kay Andrea kanina, it only means na hindi siya gaya ng tatay niya. Pag-uwi naman nila ay mahimbing na natulog si Claudia. Kinabukasan, pinipilit naman ni Dante na pumasok sa mansyon niya, subalit humarap si Claudia sa kanya na napupuno ng galit. Please Miss Claudia patawarin mo ako, nagsusumamong saad pa ng binata. You are a Buenavista at kahit kailan ay hindi ko matatanggap ang isang kagaya mo sa buhay ko. Ang sakit-sakit lang din isipin na nagawa mo akong lokohin kahit na pinagkatiwalaan kita. Naging mabuti akong tao sa'yo pero niloko mo ako kaya simula ngayong araw, pinuputol ko na ang koneksyon nating dalawa. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Umalis na si Claudia at muling pumasok sa loob ng kanyang mansyon. 2 weeks later naman ay nagpasya siyang makipagkita kay David at niyaya niya itong magpunta ng kasino habang tuloy ang kaso nila ni Andrea sa court. Pero this time ay naging tuso na si Claudia at hinayaan niyang matalo si David sa sugal at inudyukan pa ito na itaya maging ang malaki nilang mansyon at ibang mga ari-arian. Kahit na ang savings ng kanyang mga magulang, ginawa niya ng paraan para maka-access ang mga ito at sinimot niya na rin sa mga sumunod pang araw na nagkasino siya. Lumipas ang isang araw, hindi umuwi si David sa mansyon nila dahil sa labis nitong kahihiyan sa sarili niya. Ayaw niyang malagot siya sa kanyang mga magulang lalong-lalo na sa kanyang ama. At habang kumakain sila Rogelio at Emilia sa sala, nakatanggap naman sila ng isang magandang balita sa kanilang attorney at sinabi nito na dismiss ang kasong sinampa ni Andrea laban sa kanila. Kita mo nga naman no. Nasa atin pa rin ang huling halakhak, saad ni Rogelio na nakangiting demonyo. I am so sorry Rogelio. I was wrong na si Andrea ang napili ko para sa anak natin. And now, sino ba ang pwede nating ireto kay David? Humigop ng wine si Rogelio at pagkatapos ay nagsalita ito. Siyempre naman, maling-mali si Andrea ng kinalaban niya. Mabuti na nga lang at nanirahan na lamang siya sa abroad pagkatapos niyang mapahiya sa atin. Sir, mawalang galang na po, pero mayroong naghahanap sa inyo sa labas, taga-bank raw po, sambit ng isang kasambahay sa kanila. Nagtaka naman sila Rogelio at Emilia at papatayo pa lang sana sila nang biglang pumasok ang 3 taga-bangko dala ang 5 guards nila. I am sorry. Pero sino ang nagsabi sa inyong pumasok kayo rito? Tanong ni Emilia. I am an agent of Sanv Bank and I am here because may client na pong nagkaka-interes na bilhin itong lupain na ito na pagmamay-ari na ng bangko. What the hell? This property is not for sale, sigaw naman ni Rogelio.
Sorry po sir pero ang anak niyo pong si David ay malaki ang natalo sa sugal at isa sa mga ipinusta niya ay ang mansyon na ito, kasama pa ng iba't ibang properties ng mga Buenavistas. Wala nang nagawa pa sila Rogelio, kung di ang magalit sa anak nilang si David. Kinagabihan, ginamit ni Rogelio ang mga tauhan niya at pinahapan nila si David hanggang sa matunto nila itong nagtatago sa isa sa mga apartment nila at kinaladkad pa uwi. Itinapon nila ito sa harapan ni Rogelio na nasa hardin ng kanilang mansyon at nakatayo gamit ang tungkod nito. Sakto naman na bigla ring sumulpot si Emilia. Subalit imbes na kaawaan niya ang kanilang anak ay sinipa niya pa ito dulot ng kanyang matinding galit. Pero si David, nanatiling nakasadsad sa lupa at nakayuko dahil sa guilty ito sa kanyang ginawang paglulong sa sugal. What the is going on here, David? May nagpunta na bang personnel dito sa bahay natin and they are saying na ipinatalo mo ang pera mo sa sugal? Dad, I am sorry, halos wala po talagang natira sa akin kahit na 5 duling. Naisang lako na po ang lahat ng mga ari-arian natin. Lumapit si Rogelio at walang awa niyang pinagbubugbog si David at sinakal niya pa ito dahil sa kanyang panggigigil. Sino ang nag-udyok sa'yo para magsugal kang bobo ka at ipatalo mo lahat ng ari-arian natin? Do you realize how I worked very hard para lang makuha ang mga ito? It took more than a decade para lang makamit ko ang mga ito. I even killed so many people along the way and yet you gambled all of it in a short period of time. Nagliliyab na ang mga mata ni Rogelio dulot ng matinding pagkagalit nito. Umawit naman bigla si David na napatingala sa kanyang tatay kahit na puro pasa na ang mukha nito. Si Miss Claudia po ang dahilan kung bakit ako nalulong sa sugal. Noong una ay pinanalo niya ako pero sa mga sumunod na araw, natalo na ako hanggang sa wala nang matira sa akin, paglalahad ni David. Tumingin si Rogelio sa kanyang mga alagad, itipon niyo lahat ng mga alagad natin at sugurin ninyo iyang si Miss Claudia at dalhin niyo siya rito sa mansyon ng buhay. Gusto ko na ako mismo ang tatapos sa walang kwenta niyang buhay. Mabilis na nagtipon-tipon ang mga alagad ni Rogelio at nagtungo sila sa mansyon ni Claudia. Meanwhile, nagsiselebrate si Claudia sa kanyang mansyon kasama sila Elmira at Carol. Toast miss, finally, lumubog na ang mga Buenavista at wala na silang kalaban pa dahil bibilhin mo na ang lahat ng properties nila. Nakipag-cheers naman si Claudia kay Carol, of course I cannot do this all by myself. Kung wala kayong dalawa ni Manang Elmira, malamang ay malabo itong mangyari. So we are going sa mansyon ni Rogelio bukas at kakamkamin ko na ang mansyon nila. Lumuhod man sila sa harapan ko ay hindi ako magpapakita ng awa sa kanila. Gusto ko silang makitang matulog sa kalye bit-bit ang kayabangan nila. Napangiti na rin si Manang Elmira. Naging masaya ang tanghali nila hanggang sa makarinig sila ng putok ng baril sa labas. Sobrang daming pumasok na armadong lalaki sa loob nila at dinakip nila si Claudia, Carol at Elmira. Lahat ng mga tauhan nila sa loob ay pinagbabaril na ng mga armadong lalaki. Samantala, si Dante naman na nakamotor ay nakita ang 3 pamilyar na van na lumabas mansyon ni Claudia. Mabilis siyang pumasok sa loob ng mansyon at nakita niya na halos maraming guard ang nakahando sa isasahig. Lahat sila ay wala ng buhay. Halos matulala na lamang si Dante at alam niya kaagad kung sino ang may pakana ng mga ito. At bilang gusto niyang patunayan kay Claudia ang pagmamalasakit at pagmamahal niya ay humingi sila ng tulong sa mga pulis upang sagipin ang dalaga sa kamay ng mga Buenavista. Sa kabilang banda naman, nakatali ang mga kamay at paa ni Claudia, Elmira at Carol sa kwadra ng mga kabayo. Lahat sila ay mayroong pasa sa kanilang mga mukha na si Rogelio mismo ang gumawa, lalo na nang malaman ni Rogelio na si Claudia ang batang nakatakas sa sunod at bumalik ito upang maghiganti sa kanila. Mga hayop talaga kayo mga Buenavista. Humanda talaga kayo kapag nakawala ako rito, sisingilin ko kayo sa mga ginawa ninyo. Umisi lang ng parang demonyo si Rogelio at tinutukan niya ng baril si Claudia, ikaw naman. Sa tingin mo ba ay makakawala ka pa sa lugar na ito? Huwag ka nang umasa dahil wala nang magliligtas sa'yo. Dapat nga ay pinasasalamatan mo ako dahil magkikita na kayo ng mga hampas lupa mong mga magulang. Pumikit si Claudia at tinanggap na niya ang kanyang tadhana. Ngunit nagbago ang lahat nang biglang magkaroon ng putukan sa labas at dumating ang mga otoridad kasama ni Dante. Pumasok sila sa loob ng mansyon at pinalibutan lahat ng mga tauhan ni Rogelio. Sumuko na kayo at pakawalan ninyo si Miss Claudia, sambit ni Dante, kung hindi ay dadanak ang dugo rito,
matapang na paayag pa niya. Dante, ganito ba ang gusto mong gawin sa sarili mong ama? Tanong ni Rogelio. Wala akong ama at kamag-anak dahil minsan ay hindi mo ako itinuring na kadugo, matapang na sabi pa ni Dante. Halos maiyak naman sa tuwa si Claudia dahil sa biglaang pagsulpot ni Dante upang iligtas siya. At ngayon, nawala na ang pagdududa niya rito at handa niyang mahalin si Dante kahit na mayroong dugong Buenavista na nananalaytay sa kanyang dugo. Sumuko si Rogelio at Emilia at pagkatapos ay dinila sila sa presinto kasama ng mga tauhan nila at ang anak nilang si David. Kinasuhan sila ni Claudia at natalo sila sa korte at nakulong. Pinatawan sila ng habang buhay na pagkakakulong at sa wakas ay nakamit na rin ni Claudia ang hustisya para sa kanyang mga magulang. Isa year later ay nagdesisyon na sila Dante at Claudia na magpakasal na at manirahan sa Pilipinas, lalo na't nabuntis na si Claudia sa una nilang anak. Naging masaya ang kanilang buhay at napuno ng pagmamahalan sa kanilang mansyon. Wala na silang ibang mahihiling pa silang dalawa, kundi ang tahimik na buhay at maging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Wakas.